yung mentality ng gantihan, kapag ka ang iniisip mo'y makaganti sa iyong kalaban, ito po'y hindi mentalidad ng mga taong totoong malakas. Kasi kung totoong malakas ka, ang una mong kokontrolin ay hindi yung kalaban mo, kundi yung sarili mo. Ang una mong kokontrolin ay yung emosyon mo. Ang una mong kokontrolin yung galit mo. Kaya pwedeng maging matapang ka, kaya ka nakakaganti, pero hindi ibig sabihin nun malakas ang loob mo. Mahina ang loob mo, kaya nagtatapang-tapangan ka, kaya nagagawa mong gantihan ng masama yung gumagawa sa iyo ng masama. Pero ipinagkaloob sa atin ng Espiritu Santo na nagbibigay sa atin ng lakas ng loob para ang una nating harapin ay hindi yung mga kumakalaban sa atin, kundi yung ating sarili na mayroong tendency na maghiganti at maging marahas din sa kanyang kapwa. Alam ni Jesus na masama ang makaranas tayo ng karahasan mula sa ibang tao. Pero alam din ni Jesus na may kapasidad tayo na tanggihan ang karahasan na ito at wag na nating ibalik pa sa iba. Bakit? Naniniwala tayo sa hustisya na yung masamang ginagawa nila pagdating ng takdang panahon, pananagutan nila yon. Hindi man dito sa lupang ibabaw, sa kabilang buhay, lahat tayo mananagot sa Panginoon. Amen? Sabi nga sa Ingles, vengeance is not ours, it's God's. Ang paghihiganti ay hindi para sa atin kundi sa Diyos. Hindi ko sinasabing naghihiganti ang Diyos o parang nagpaparusa siya para pahirapan yung mga taong gumawa ng masama. Hindi. Natural consequence ng paggawa ng masama na ma-realize ng taong gumawa ng masama na siya'y nagkamali. Kahit naman po yung mga naging sanhin ng gera noong mga nakaraang panahon, di ba? Nag-a-apologize sila. Humihingi sila ng tawad sa mga nagawa nilang karahasan at sa dami ng biktima sa dami ng mga biktima ng mga gerang kanilang sinimulan.